Dominant Protector. Credit to the author. 351 hanggang 60. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Josephine, anong problema? Parang hindi ka masyadong masaya. Masasabi ni Mrs. Dawson na may mali sa kanyang tono. Wala lang. Umiling si Josephine. Ma, tulungan mo muna si Dad sa mga papeles at lahat. Pupuntahan ko kayo pagkatapos ng klase. Sige, kumain ka muna kasama si Terence. 12:00 na, huwag kang magpapagutom. Iniwan ito ni Mrs. Dawson at pinatay ang telepono. Ngayong naging kasangkot sila sa Martens, ang mga bayad sa medikal ay magkakaroon ng mga diskwento dito at doon. Ang direktor mismo ang nagbigay ng maraming promotional offer hanggat maaari. Okay ka lang. Nakangiting tumingin si Terence kay Josephine. Oo, ayos lang ako. Josephine, natural, hindi sasabihin kay Terence ang tungkol sa kanyang iniisip. Umiling siya bilang tugon. Tere, kain na tayo. Si Terence at Josephine ay nakarating sa cafeteria nang ito ay abala sa mga tao, ngunit lahat sila ay naglinis ng landas para sa kanya matapos makita kung sino siya. Si Terence ay kasalukuyang nabubuhay na malayo sa Big Four, isang tao na humarap kina Leandro at Roaming nang walang anumang problema. Walang nangahas na tumawid sa kanyang landas. Umorder siya ng 2 set ng gulay at 1 ulam ng karne. Nakahanap sila ng upuan pagkatapos kumuha ng kanin kasama ng pagkain. May 2 pang estudyante sa kanilang mesa na mabilis na nilagok ang kanilang pagkain mula sa pagkagulat at umalis sa lalong madaling panahon. Si Terence ay hindi makapagsalita sa lahat ng ito. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kasumpa-sumpa, lalo na kapag wala siyang ginawa. Never siyang nambubuli ng kahit na sino gaya ng ginawa ni Roaming at Leandro. Binugbog lang niya yung 2, yun lang. Tiningnan ni Josephine ang kanin. Masyado siyang nag-order dahil sa pagmamadali dahil sa lahat ng taong nakasunod sa kanila, kaya lang dumating ito sa 1 mangkok. Medyo mahirap din itong tapusin. Kukuha sana siya ng dagdag na mangkok para hatiin ito, ngunit naisip ni Terence na maaaring ipagpalagay niyang sinusubukan niyang lumayo sa kanya. Nasa kalagitnaan siya ng pag-aalinlangan nang magsalita si Terence. Suluhan natin ang kanin, okay? I'll take this side. You don't mind, right? Oo. Umiling si Josephine, sumasang-ayon. Medyo nakakahiya, ngunit hindi na lang siya makakakuha ng mangkok ngayong umalis na si Terence at sinabi iyon. Maingat niyang kinain ang gilid ng mangkok, naramdaman ang hindi mabilang na pares ng mga mata sa kanya. May mga mag-asawa pa rin sa loob ng paaralan, ngunit napakaliit na bilang sa kanila ang naglakas loob na magbahagi ng 1 mangkok ng kanin sa publiko ng ganoon. Hindi pinaplano ni Terence na gumawa ng ganito kay Josephine. Nangyari ito nang hindi sinasadya. Halos lahat ng mga estudyante ay hindi nang ahas na tumingin sa kanila ng diretso. Mababaliw sila kung inaakala ni Terence na tinitingnan nila ang kanyang babae. Nagkaroon ng kaunting gana si Josephine. Ibinaba niya ang kanyang mga chopstick pagkatapos niyang mabusog at tumingin sa paligid, na aliw na walang nakatingin. Ang pag-aalala ngayon, gayunpaman, ay kung iniisip siya ni Terence ang natitirang bigas ay kay Terence na ngayon at kailangan niyang kainin ang bahaging nahawakan niya. Maituturing ba iyon bilang isang hindi direktang halik? Ang puso ni Josephine ay nagsimulang tumibok na parang kuneho, ang kanyang mukha ay namumula sa parehong kahihiyan at pananabik. Naalala niyang sinabi sa kanya na may utang siyang halik sa telepono kahapon. Sa anong anyo at paraan ibibigay ang halik na ito sa kanya? Hiniling lang sa kanya ni Terence na halikan siya sa mukha sa ospital, ngunit ngayong malinaw na silang nasa susunod na hakbang ng relasyon, iniisip niya kung hihingi ba siya ng direktang halik. Hindi na naglakas loob na isipin iyon ni Josephine, ngunit masasabi niya na ang pakiramdam ng pag-aalsa na dati niyang nararamdaman sa mga bagay na ito ay wala na roon. Palagi siyang naiinis kapag nakakakita siya ng mga taong naghahalikan sa mga nobela o pelikula. Iniisip na masusuka siya sa disgusto kapag hinalikan siya ng isang lalaki sa labi para umamin sa kanya. Pakiramdam niya ay medyo inaabangan niya ito ngayon, sa halip na menes siya rito. Sinigurado ni Terence na dahan-dahan siyang kumain kung sakaling kulang si Josephine, ngunit ngayong nakababa na ang kanyang chopsticks ay nilinis niya ang lahat ng nasa mesa, na ikinagulat ni Josephine. Busog ka ba?
Hindi inaasahan ni Josephine na magkakaroon ng ganoon kalakas na gana si Terence, hindi siya kamukha nito. Oo. Tumango si Terence. Tapos, balik na tayo sa klase. Hindi talaga gustong makipaghiwalay ni Josephine kay Terence ng ganoon kabilis. Maglakad-lakad tayo sa field. Tumayo si Terence at dinampot ang mga plato sa tray, inilagay ito sa may entrance door habang naglalakad siya palabas kasama si Josephine. Nakapikit ang kanyang mga mata mula sa sikat ng araw at inilagay ang isang kamay sa kanyang noo, tumingin si Josephine sa mga estudyanteng naglalaro sa field. Nakaramdam siya ng kaligayahan. Nang malapit na siyang magtapos sa pag-aaral, dumating si Terence sa kanyang buhay. Gusto niyang maging masaya, ngunit sa isang lugar sa loob ng kanyang puso ay naramdaman niyang hindi na mangyayari ang lahat ng ito. Parang hindi naman sa kanya si Terence, at ang kaligayahang ito ngayon ay pansamantala lamang. Isang malaking kamay ang humawak sa kanya nang biglang hinaila siya pabalik sa realidad. Nag-alinlangan siya, ngunit hinigpitin niya ang pagkakahawak sa malaking kamay na iyon. Anong college ang papasukan mo? Iyon ang unang pagkakataon na isinalang-alang ni Josephine ang kanilang kinabukasan, natatakot na ang kaligayahang ito ay malapit ng magwakas. Hindi ko alam, pareho lang para sa akin. Umiling si Terence. Siya ay pupunta sa alinmang kolehiyo na pinagpasyahan ni Cheryl. Iyon ay isang tiyak na katiyakan. Ngunit ngumiti siya kay Josephine para patunayan pa rin siya. Pupunta ako saan ka man pumunta. Oh, oo. Ngumiti si Josephine bilang ganti. Ito ay isang tunay na ngiti, isang ngiti na puno ng ginhawa habang nakaharap siya sa init ng araw. Wala nang ganoong bigat sa kanyang puso, ngunit may mga bagay pa rin na medyo nag-aalala siya. Paano kung ang isa sa atin ay hindi makakuha ng sapat na marka? Lagi namang may pera. Nagkibit balikat si Terence. Nag-aalala ka sa wala. Mayaman. Ngumisi si Josephine, kahit na masaya na si Terence ay seryosong tinatreto ito. Lumakad dalawa sa lilim ng isang puno at umupo sa ilang mga slab ng bato. Tila may naramdaman si Josephine na espesyal para sa piraso ng lilim na ito. Palagi siyang pumupunta doon at ilalagay ang kanyang baba sa kanyang mga kamay upang tamasahin ang mapayapang katahimikan. Casual na naginat si Terence at tahimik na umupo sa tabi ni Josephine. Ngunit hindi lahat ay masaya sa kapayapaan at katahimikang ito na kanilang pinalibutan ng kanilang mga sarili sa. Dahil nakikita ni Terence sina Cheryl at Yasi na naglalakad, magkahawak kamay. Si Cheryl ay may ganoong malamig na tingin, ngunit tila may sinasabi si Yasi, isang ngiti sa kanyang mukha. 352. Cheryl, gusto mo bang umupo sa lilim? Ngumisi ng masama si Yasi. Umupo ka sa lilim para mapanood natin si Terence na pumatol sa mga babae. Sumimangot si Cheryl, hindi masyadong nasisiyahang makita si Terence na nakaupo roon kasama si Josephine. Ito ay sa kalagitnaan ng araw, isang araw ng linggo, din. Naka-duty daw siya, bakit nakikisalamuha siya sa beauty ng school? Siya rin ay isang kagandahan sa paaralan, at gayon din si Yasi. Paanong si Terence lang ang humahabol kay Josephine sa lahat ng oras kung kailan siya may miss at amo dito para sa kanya? Hindi ba dapat siya ang hinabol ni Terence, by all rights? Medyo nagalit si Cheryl sa lahat ng ito. Hindi ba siya sapat na kaakit-akit? Tulad ng pakiramdam ni Cheryl na hindi niya kailangan ang isang tulad ni Terence na umibig sa kanya o ano pa man, ang hindi niya pinapansin habang hinahabol niya ang ibang mga babae ay ikinagalit niya. Halatang hindi niya pinapansin. Hindi ba niya masusundan si Yasi kung hindi ito sapat para sa kanya? Bakit Josephine? Bagaman, ang dalawa ay mukhang napakahusay bilang isang mag-asawa, nakaupo doon na may parehong uniforme sa paaralan at lahat ng bagay. Siguro sila talaga ang para sa isa't isa. Hehe, maaari tayong matuto mula sa kanya, tingnan kung paano niya matamaan ang mga babae. Tumango si Yasi. Babae kami, Yasi, hindi kami pumapatol sa mga babae. Matagal na kaming magkasintahan kung babae kami. Tumingin si Cheryl kay Yasi, walang imak. Oh, tingnan natin kung paano tinatamaan ni Josephine ang mga hot na lalaki, pagkatapos. Gusto lang ni Yasi na i-sate ang curiosity niya kay Cheryl. Si Terence ay isang hot guy. Napahawang ang labi ni Cheryl. Hindi ako maaaring maging mas interesado.
Ngunit naglakad siya sa direksyon ni Terence kasama si Yasi. Hindi napigilan ni Terence na mapangiti nang makitang lumakad ang dalawang Miss Maliwanag na nandito ang dalawa para manggulo. Bagaman, si Cheryl ay tila nahila ni Yasi. Hindi lalapit ang isang Miss na katulad niya para makihalubilo sa ganito. Napakaganda sa ilalim ng lilim na ito, Cheryl. Naglakad si Yasi papunta sa stone slab, hinaila si Cheryl patungo sa kinauupuan ni na Terence at Josephine, wala nang natitira para sa kanya na maupo. Shihei, pwede ka bang mag-scoot over? I need this shade. Muntik nang ilabas ni Yasi ang mga salitang shield bro, maasar si Cheryl kung iantad niya ang kanilang relasyon noon at doon. Si Josephine, gayunpaman, ay medyo nairita sa paniniil ni Yasi, ngunit naalala kung paano siya marubdob na tinulungan ni Yasi noong nakaraan nang pumunta siya sa klase ni Terence upang hanapin siya. Pero nauna sila dito, kaya bakit nila ibibigay ang kanilang pwesto? Si Terence, sa kabilang banda, ay umaktong parang walang narinig, hindi kumikibo kahit isang pulgada na balisa si Josephine. Pagkatapos ng lahat, tulad ng higit sa Big Four na si Terence, si Yasi ay isang maliit na demonyo kahit ang Big Four ay hindi nang ahas na tumawid. Kahit na ang mga tulad ni Leandro Song at Rowan Gold ay natatakot sa kanya. Kahit si Josephine ay narinig na kung paano hinarap ni Yasi si Dominic Whale, matapos niyang ipahiya ito, nag-aalala siya na gusto rin ni Yasi na maghiganti kay Terence. Baka umalis na tayo. Huwag mo silang pansinin. Alam ito ni Terence nandito si Yasi para manggulo. Napagdesisyonan niyang huwag na siyang pansinin at i-enjoy ang lilim hanggang sa mawala na siya sa pagkabagot. Medyo nabahala si Yasi sa pagiging hindi epektibo ng kanyang utos, ayaw din niyang ilantad ang relasyon nila ni Terence. Lumingon siya kay Cheryl, mapait ang mukha. May shade din doon pero na. Si Cheryl ay hindi si Yasi, hindi siya interesadong labanan si Terence para sa lilam. Pero Cheryl, gusto ko dito. Ayaw umalis ni Yasi, gusto pa rin niyang makinig sa pinag-uusapan ni na Terence at Josephine. Then you sit here then. Aalis na ako. Medyo awkward si Cheryl, what was with her standing here and watching Terence hit on someone. Oh, okay then. Walang choice si Yasi kundi sundan si Cheryl habang paalis siya papunta sa ibang lugar. Nakahanap si Cheryl ng malinis na slab ng bato at umupo, kinuha ang kanyang MP4. Nagsuot siya ng Pleasant Lamb at Big Wolf para manood kasama si Yasi. Si Yasi, gayunpaman, ay siniguro na idilat ang kanyang mga mata sa kinauupuan ni Terence, nagtataka kung ano ang kanyang ginagawa. Ang tamad niyang mukha at ang kawalan ng anumang panliligaw ay naging dahilan ng pagkawala ng interes ni Yasi mamaya. Anong ginagawa nila? Kakaiba sila. Hindi naintindihan ni Josephine kung ano ang sinusubukang gawin ni Yasi, umalis pagkatapos magbigay ng utos kay Terence. Ano ang kasama niya? Yasi. Huwag kang mag-abala, ang babaeng iyon ay laging baliw. Sino ang nakakaalam kung ano ang nasa loob ng kanyang ulo? Nagkibit balikat si Terence. Tumingin si Josephine kay Terence ng kakaiba, sinabi sa kanya ng intuition na may tinatago si Terence. Close ka ba sa kanya? Nasa klase natin siya, alam mo ba? Malabo tumango si Terence. Oh, so may gusto siya sa'yo. Walang planong bitawan si Josephine. Ha! Dilat na dilat ang mga mata ni Terence, tumingin siya kay Josephine, nagulat. Anong sabi mo? She likes me. Si Yasi ay nagtapat sa kanya minsan at lahat, ngunit hindi iyon totoo. Inisip ni Terence na hindi siya magugustuhan ni Yasi sa pagiging immature niya. Marahil ay wala pa siya sa yugtong iyon kung saan maaaring magkagusto siya sa mga lalaki. Wala lang. Umiling si Josephine. Ito ay isang pakiramdam lamang dahil si Yasi ay naglalakad lamang ng ganoon ay tila wala. Pero parang hindi na talaga pwede ngayong naisip niya. Wala na si Terence sa mood sa pag-espiya sa kanya ng dalawang iyon. Tumayo siya para umalis. Bumalik na tayo sa klase. Oo. Si Josephine ay medyo nahihiya rin sa pagmamasid. Tumayo siya at umalis kasama si Terence. Cheryl. Aalis na si Cheryl bro. Si Yasi ay hindi tumigil sa panunood kay Terence sa buong oras. Hayaan mo siyang umalis. Kumunat ang noo ni Cheryl, nakatingin pa rin sa MP4 ang mga mata. Akala ko may makikita rin tayong masaya.
Hindi ko inaasahan na uupo lang sila doon. Disappointed na sabi ni Yasi. 353. Natapos ang paaralan at inihatid ni Terence si Josephine sa ospital bago bumalik sa villa. Naghihintay na si Jerwin sa labas sa kanyang sasakyan. Si Terence ay pumarade sa harap ng villa at pinuntahan si Cheryl saglit dahil ito ang pinahintulutan ni Cheryl kahapon. Bigla siyang tumawag ng papaalis na si Terence sa pintuan. Huwag uminom ng marami. At saka huwag pumunta sa mga lugar na iyon. Kumurap si Terence, si Cheryl ba ito, nagmamalasakit. Ito ay parang isang utos, ngunit nararamdaman ni Terence ang ilang emosyon na nagmumula sa mga salitang iyon. Wala lang. Gawin mo ang gusto mo. Tinalikuran ni Cheryl ang nakatulala na tingin ni Terence. May ideya siya kung ano ang pinagkakaabalahan ni Jerwin. Bihira siyang sumali sa mga kaganapan para sa mga mayayamang bata na tulad niya, ngunit naiintindihan niya kung ano sila, lalo na sa isang maliit na especially iya tulad ni Yasi sa paligid. Hindi niya alintana ang mga bagay na ginawa ni Jerwin at ng kanyang mga kaibigan. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nagkaroon ng romantikong damdamin si Cheryl para kay Jerwin. Bakit siya papasok sa isang lalaking nakikipaglaro sa mga babae sa lahat ng oras. Huwag kang mag-alala, sa totoo lang mabait akong bata, alam mo ba? Ngumiti si Terence bago lumabas ng pinto. Tandaan mong turuan sila ng leksyon, Shield bro. Ipagyayabang kita, kaya tandaan mong guluhin sila. Itinaas ni Yasi ang kanyang kamao. Susubukan ko. Tumanggaw si Terence. Pinaplano niyang ituro rin ang nakakairite kay Jerwin. Hindi siya inaabangan ni Terence para gambolain siya muli. Naghintay si Yasi hanggang sa umalis si Terence bago bumaling kay Cheryl. Cheryl, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang malaking sikreto. Anong natutunan mo? Si Cheryl ay pinalis muli si Yasi para sa trabahong especially iya. Kanina maaaring sapat na si Terence para mapansin siya, ngunit hindi ganoon ang nangyari kay Jerwin. Narinig ni Yasi ang lahat. Sinabi ni Jerwin bro kay Tyson bro na mag-uutos sila ng isang prostitute para kay Shield bro at kunan ito ng video. Sabi niya, magagawa mong makipaghiwalay sa kanya pagkatapos niyang ipadala ang video sa iyong ama at sirain ang kanyang reputasyon. Sabi ni Yasi. Ang prostitute ay may ibang pangalan sa Avalon, iyan, manok. Yan ang gamit ni Yasi dito, at natarante si Cheryl. Bonus fact, Doc, ang ginagamit para sa gigolo. Prostitute. Huminto muna si Cheryl bago maintindihan ang sinasabi ni Yasi. Namula ang mukha niya. Yasi, huwag kang gumamit ng mga salitang ganyan. S***X-worker ang tawag dito. S***X-worker. Kukuha sila ng S***X-worker para kay Terence. Tumanggaw si Yasi. Sa tingin mo dapat natin siyang babalaan, Cheryl? Hindi. Kung mahulog siya sa ganoong bagay, isa siyang malaking pervert. Pwede siyang tanggalin ni Dad kapag nangyari iyon. Humarap si Cheryl, nakitang medyo hindi kasiya siya si Jerwin. Iniisip niya kung ganoon din ba dati ang kapatid ni Yasi. Lumabas si Terence sa villa at nakita ang isang Porsche 911 sa likod ng Ferrari ni Jerwin. Si Tyson ay nakatayo sa tabi nito. Hindi masyadong gusto ni Terence si Tyson. Medyo maingay ang lalaki noong araw na iyon sa restaurant at medyo nakakadiri ito ni Terence. Ang Tyson ngayon, gayunpaman, ay may malawak na ngiti sa kanyang mukha habang binabati niya si Terence. Mr. Terence, good to see you. Kailangan ko pa ring magpasalamat sa ginawa mo para kay Ann bro noong isang araw. Kumaway ng kamay si Terence, hindi siya pinansin. Humakbang si Jerwin mula sa likuran niya. Little bro Linford. Hindi ko alam na kaklase mo pala si Cheryl. Si Jerwin ay nagsaliksik. Si Terence ay kaklase ni Cheryl, mas bata sa kanya. Mas magiging intimate ang pagtawag sa kanya ng little bro. Oo, sa palagay ko. Mahinang tumanggaw si Terence. Hindi ba tayo magdi-dinner? Tama, pupunta na tayo. Nakapag-book na ako ng kwarto sa Starlight Hotel, tara na. Sinigurado ni Jerwin na ipakilala ang lugar kung sakaling hindi alam ni Terence. Ang Starlight Hotel ay isa sa mga pinakamarangyang hotel sa lungsod. Medyo madalas naming binisita ang lugar noon. May espesyal na serbisyo din.
Umakyat si Tyson at tinapik ang balikat ni Terence na parang sinasabi sa kanya na magkapatid sila at walang dapat ikahiya. Ganun ba? Sisiguraduhin kong mag-e-enjoy ako pagkatapos. Tumanggaw si Terence, nasa sabik ang mukha ngunit malamig na tawa sa loob. Kaya tama ang hula ni Cheryl, ang dalawang ito ay gustong kunin siya. Nakahinga ng maluwag si Jerwin matapos makita ang sigasig ni Terence. Masaya rin ang pakiramdam ni Tyson. Naging madali ang mga bagay ngayong sinabi ni Terence na oo, maraming bagay ang nakaplano para sa gabing iyon kung tutuusin. Si Terence ay magkakaroon ng buong gabi ng kanyang buhay. Bagaman, kailangan niyang bayaran ang presyo pagkatapos ng gabing iyon. Hey. Pero na. Kotse ko. Itinuro ni Jerwin ang kanyang Ferrari. Na, ako na ang magdadrive ng sarili ko. Tinuro ni Terence ang lumang van sa likod niya. Hindi inaasahan ni Jerwin na pipiliin ni Terence ang isang lumang van kaysa sa isang sports car, ngunit hindi ito nagsalita. Oo naman, magaling magmaneho ng sarili mong sasakyan. Sumakay sina Jerwin at Tyson sa kanilang mga sasakyan at tinungo ang Starlight Hotel, kasama si Terence sa likod nila. Ang hotel ay isang top-tier na hotel sa Starfield Buffet, KTV, nightclub. Ang kanilang parking lot lang ay kasing laki ng field. Sina Jerwin at Tyson ay nagmaneho sa loob para pumarada, ngunit si Terence ay hinarang ng isang security guard. Hoy! Dumaan sa likod ang mga delivery car. Umirap ang guard. Hindi mo ba alam ang rules? Bago ka ba? Paghahatid. Kumurap si Terence at umiling. Nandito ako para sa hapunan. Hapunan. Nagsimulang tumawa ang guard nang marinig ang sagot. Hapunan. Sa van na iyon. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng pagkain dito? Sapat na ang isang pagkain para sa lumang van mo. Sige, huwag ka ng manggulo. Dumaan ka sa likod. Nandito ako para kumain ng hapunan, okay? Hindi nais ni Terence na yumuko sa antas ng asshole na ito. Wala akong pakialam kung gaano kamahal ang pagkain dito, may gumagamot sa akin. Oo nga, sino ang tatrato sa isang tulad mo? Sige, scram. Marami na akong nakitang mga taong katulad mo, gusto mo lang magnakaw ng mga gamit sa parking lot, di ba? Tiningnan ng gwardya si Terence nang may paghamak. Ang mga retards lang ang tatrato sa iyo. Security guard lang ang lalaki, pero security guard siya sa Starlight Hotel, hindi niya maiwasang makaramdam ng superior sa karaniwang tao. 354. Kung tutusin, napakayaman ng mga taong nakakasalamuhan niya araw-araw, ito ang nagparamdam sa kanya na ibang antas siya sa mahihirap. Yumuko at ngingiti ang gwardya sa malalaking sasakyan at magpapahangin sa mga mura. Sino ang tinatawag mong retarded? Sinampal ni Tyson ang guard sa tapat ng mukha tapos na siyang magpark kasama si Jerwin. Nang makitang wala si Terence, hinanap nila siya sa gate at narinig nilang tinawag ng guard si Anbro at nag-retard siya. Hindi alam ng gwardya kung bakit siya sinaktan ni Tyson, ngunit ang lalaki ay natatakpan ng mga tatak. Galing din siya sa loob ng parking lot, halatang bisita dito. Walang paraan na nang ahas siyang mangasar sa isang taong ganoon. Pero hindi ikaw tinutukoy ko. Nagsisinungaling ka pa rin. Isang sampal na naman ang ipinadala ni Tyson sa mukha ng guard. Tinatreto ko siya ng hapunan at tinawag mo akong retard, sa tingin mo hindi ko narinig iyon. Natigilan ng gwardya ang lalaking van, talaga ay may gumagamot sa kanya. Lumakad na rin si Jerwin, nakasimangot ang mukha. Tyson, anong problema? Tinawag tayong mga retards ng Moldite na security guard na ito. Talagang asar na asar si Tyson. Lahat ng mga gwardya at manager ng bawat establishmento sa Starfield ay alam na kung sino ang apat na young masters. Siyempre may inis siya kapag ininsulto siya ng isang guard na hindi man lang niya alam kung sino siya. Kalimutan mo na. Bahagyang kumaway ng kamay si Jerwin. Siya ay medyo asar sa kanyang sarili, ngunit may mas mahahalagang bagay kaysa sa security guard na ito. Let's go. Mas magaling tayo sa kanya. Nagsimulang yumuko ang gwardya at magpasalamat, ngunit lumingon ito para titigan si Terence ng galit. Hindi niya akalain na mayaman si Terence, siya ay isang mahirap na estudyante, sa abot ng kanyang masasabi. Ang van na iyon ay malamang na third hand o isang bagay, masyadong.
Hindi niya mailabas ang galit niya kina Tyson at Jerwin, ngunit nandoon pa rin si Terence. Binalak niyang guluhin mamaya ang kanyang mga gulong para mabawi ang kanyang malas. Hindi niya malalaman kung sino ang may pananagutan, kung gaano kalaki ang parking lot. Ang matalas na pandaman ni Terence, natural, ay nakadama ng puot na iyon. Wala siyang pakialam, ngunit mahina binalaan pa rin niya ang gwardya. Natatandaan mong panoorin ang kotse ko. Pananagutan kita kung makakita ako ng kahit isang gasgas dito. Ngumiti ng mapait ang gwardya, nakita siya ni Terence. Wala na siyang magagawa sa puntong ito. Hindi alam ng gwardya na nakahiga siya sa lupa kung abalahin pa siya ni Terence. Dinala ni Jerwin si Terence sa isang pribadong silid sa ika-4 na palapag kung saan ang mga silid ay pinakamarangyang. Sa itaas ng ika-4 na palapag ay ang entertainment area. Isa itong malawak na silid na may kahangahangang tanawin ng night cityscape sa labas. Ang karaniwang tao ay hinding-hindi makakabili ng ganitong silid. Bro, please, upo ka. Si Jerwin, gayunpaman, ay matagal nang nasanay sa mga ganitong tanawin. Nilagay niya ang phone niya sa table at umupo. Ang tagal na, di ba? 3 taon na siguro simula nung huli tayong pumunta dito. Oo, and bro. Napakalaking shot namin noon, kaming mga Starfield Young Masters. Pero ngayon kailangan naming i-bully kahit na mga security guard. Nagngangalit si Tyson sa kanyang mga ngipin. Haha, medyo plain ang damit ni Little Bro Linford, yun lang medyo espesyal din ang kotse niya, nakakakuha ng mata ng mayabang na guard na iyon at lahat ng bagay. Ngumiti si Jerwin, sinisiguradong mangungutya ng kaunti si Terence. Natural na naunawaan ni Terence na kinukutya siya ni Jerwin sa pagiging mahirap at hindi niya dapat kasama si Cheryl. Wala siyang pakialam. Nandito siya ngayon para sa Mist at paturuan din ang dalawang ito ng leksyon para sa kapakanan ni Yasi. Ang anumang bagay ay hindi talaga mahalaga. Bukod dito, si Terence ay nagsuot ng damit ng pulubi noong nasa misyon, masyadong walang paraan na kung ano ang sinabi ng gwardya sa kanya ay makakaabala sa kanya. Haha, totoo naman. Nahuli ni Tyson ang intensyon ni Jerwin. Little Bro Linford, kailangan mong ibili si Cheryl ng mas magandang damit. Medyo nakakahiya kung lumabas ka ng ganyang damit kung hindi. Binili sila, hindi lang suot. Bahagyang ngumiti si Terence. Binilhan nga siya ni Cheryl ng damit na ka-school uniform lang siya sa school imbes na casual na damit. Tyson, laying low ang tawag dyan. Ano na naman ang sinasabi niyan? Tigre sa balat ng baboy. Nakangiting paliwanag ni Jerwin. Tama, tama. Tigre sa balat ng baboy. Tumango si Tyson. Nagiging sarcastic ang dalawa, hindi tigre si Terence. Walang sinabi si Terence tungkol doon, mapaiyak na lang niya sila saglit. Si Jerwin ay hindi gustong lumampas sa pangungutya, baka magalit si Terence at umalis. Tinawag niya ang waiter. Na-pre-order na ang lahat bago pa man siya umalis sa villa ni Cheryl, nagsimula ng maglatag ng ulam ang waiter. Inilabas ni Jerwin ang kanyang telepono at binuksan ang camera, itinutok ito kay Terence, kusa niyang iniwan ito sa mesa para lang kunan ang lalaki. Ipinagpalagay ni Jerwin na si Terence ay hindi pa nakakain ng ganito karangyang para sa hapunan, magiging magandang bonus kung lalamunan niya ang pagkain na parang baboy. Gayunpaman, iyon ay pangalawa lamang, ang saya ay malapit nang dumating. Bro, kumain ka na. No need for courtesy or anything, tayong 3 lang. Itinaas ni Jerwin ang kanyang baso. Heto, titigil ako sa lahat ng pasasalamat at magbibigay ng isang toast para sa pagliligtas ng aking buhay. Wala lang, hiniling sa akin ni Cheryl. Itinaas ni Terence ang kanyang baso at humigop bago muling ibinaba. Kinuha niya ang chopsticks niya at nagsimulang kumain. Medyo nadismaya si Jerwin sa normal na pagkain ni Terence, ngunit ang pag-alala sa susunod na pangyayari ay nagpasaya sa kanya. Bro, kamusta naman ang ilang mga babae para pagandahin ang mga bagay-bagay? Natutuyo na tayong 3 lalaki dito. 355. Mamaya, pagkatapos nating kumain. Medyo gutom na ako ngayon. Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay. Sure, sure. Kain muna tayo. Naisip ni Jerwin na talagang gutom na si Terence, kakauwi lang niya mula sa paaralan.
Ang bilis kumain ni Terence, gayunpaman, nabaliw kay Jerwin. Gusto sana niyang kunan siya ng pagkain at pagbibiruan ito, ngunit napakaganda ng lalaki sa kabila ng dami ng inilalagay niyang pagkain sa kanyang bibig. Nagpa siya si Jerwin na sumuko sa pagre-record, nag-aaksaya lang siya ng espasyo na magagamit para sa maliit na pakikipagsapalaran ni Terence sa mga ex-worker dito. Sumimsim si Terence ng kanyang red wine pagkatapos mapuno ang kanyang tiyan. Pinunasan niya ng napkin ang bibig niya. Hindi masama, ang Starlight Hotel na ito ay siguradong magaling magluto. Siyempre. Masayang sabi ni Tyson. Hindi ito magiging madalas na lugar para sa amin ng Starfield Young Masters kung hindi ito napakahusay. Kaya, bro, ngayong napuno na natin ang ating sarili, hindi ba oras na para sa ilang aktibidad dito? Ngumiti si Jerwin kay Terence, umaasang hindi na lang siya tatalikod at umalis pagkatapos kumain. Wala pa silang nakuhang kahit ano sa bata. Oh, sure. Pero teka lang, kailangan kong pumunta sa banyo. Tumalikod si Terence para lumabas ng silid, nag-vibrate ang kanyang telepono, marahil ay mula kay Cheryl o Yasi na tumatawag. Ayaw niyang kunin ito sa harap ng mga lalaking ito. May banyo dito. Tinuro ni Tyson ang isang pinto sa private room. Hindi ako sanay na nakaupo sa banyo. Ngumiti si Terence. Hindi maganda ang pakiramdam ng tiyan ko. Ha? Sige, bilasan mo. Napangiti si Tyson nang may pagkaunawa pagkatapos ng paliwanag. Normal lang sa ilang tao na mas gusto ang squatting toilet kaysa sa nakaupo, lalo na kung nakasanayan na nila ito. Sinamantala ni Jerwin ang pagkakataon na talakayin ang susunod na hakbang kasama si Tyson. Pinaplano nilang i-record ang buong aktibidad ni Terence kasama ang ex-worker at ipadala ito sa Pablo. Si Terence ay gagawin para sa hindi alintana kung siya ay nobyo ni Cheryl o hindi sa unang lugar. Mabilis na tinungo ni Terence ang washroom at kinuha ang telepono. Galing ito kay Yasi, gaya ng inaasahan. Cheryl bro, may tanong ako sa iyo sa ngalan ni Cheryl. Seryosong sabi ni Yasi. Nakakuha ka na ba ng isang ex-worker? Haha, hindi pa. Tumawa si Terence. Kakatapos lang kumain. Sinabi ni Cheryl na bawal ka. Sabi niya hindi ka na makakabalik kung babalik ka. Ang sinabi ni Yasi ay sinundan ng boses ni Cheryl. Hindi ko sinabi yan. Yasi, ano ba yung pinagsasabi mo? Hehe, pinarusahan mo na ba ang dalawa, Cheryl bro? Tanong ni Yasi. Hindi pa, iniisip ko pa rin kung paano ko ito gagawin. Hindi pwedeng bugbugin lang ni Terence ang dalawa, kung tutusin kailangang may valid na dahilan. Hindi siya basta-basta nahihirapan sa dalawang ito dahil lang din sa kapritsyo ni Yasi, lalo na't malinaw na mas mataas sila sa Leandro at Roaming. Mayroong mas mahusay na mga paraan upang gawin ito. Sige, pero tandaan mong parusahan sila. Sabi ni Yasi. I'm hung up then. Tandaan. Inilagay ni Terence ang telepono sa kanyang bulsa at naglakad papunta sa banyo. Iniisip kung ano ang dapat niyang gawin nang marinig niya ang isang pamilyar na pangalan na nagmumula sa pribadong silid sa tabi niya. Kumusta ang dalawang ito, Coldy bro? Sila ang pinakamagagandang babae sa hotel, top tier. Gumastos ako ng malaking pera para makuha sila. Isang boses na humahalik sa puwet ang umalangaw-ngaw mula sa loob ng kwarto. Ito ay mahinang boses, ngunit malakas ito, halatang galing sa isang lalaking punong-puno ng sarili. Hanam, hindi masama. Isang tawa ng isang lalaki ang tunog. Naalala ni Terence ang tunog na iyon mula sa gabi nila ni Coldy kanina. Tumigil si Terence sa kanyang paglalakad, siguradong nagkataon lang na dito rin kumakain si Coldy ngayong gabi. Nagtataka siya kung ano ang pakiramdam niya matapos na patayin ang kanyang dalawang Golden Class Masters, pero mukhang nasa magandang mood pa rin siya para makipaglaro sa mga top tier na Starlight Girls. Twins? I see. Ano ang mga pangalan mo? Puno ng sigasig ang baluktot na boses ni Coldy. Ako si Snow, at siya si Rose. Mahinang sabi ng mas matapang na kambal. Snow at Rose. Maganda. Tumawa ng malakas si Coldy. Eto, buhusan mo ako ng alak. Isang ngiti ang nabuo sa labi ni Terence. Mabilis siyang bumalik sa kanyang silid pagkatapos magdesisyon ng plano.
Sina Jerwin at Tyson, sa kabilang banda, ay nagpasya na sila ay magpapakasal kay Terence sa isang paraan o sa iba, kahit na ayaw niya. Sayang ang lahat ng kanilang pagsisikap kung hindi. Napagpasyahan nilang lasingin si Terence kung mapilit siya sa kanila pipilitin ng isang babae sa kanya. Walang pagtakas ang bata ngayong gabi. Itinulak ni Terence ang mga pinto at pumasok sa isang madamdaming Jerwin na ikinakaway ang kanyang mga kamay sa kanya. Little bro Linford. Halika, sinabi ko sa manager na kumuha tayo ng mga hotties. Ang galing. Masayang tumingin si Terence at masigasig na ngumiti. Talagang nasa mood ako pagkatapos ng mga ganyang pagkain. Mabuti, mabuti. Si Jerwin ay medyo natuwa sa kanyang sarili, lahat ay nangyayari ayon sa plano. Ang hotel na ito ay may mataas na kalidad ng mga babae, kaya huwag kang mag-alala tungkol sa isang bagay. Oo, narinig ko na yan dati. Pero alam mo, Anbro, medyo mataas ang standards ko. Hindi ako basta-basta gagawin sa kahit sinong babae. Umiling si Terence. Alam mo kung paano ako palaging nakikipag-ugnayan sa mga babaeng antas ng kagandahan sa paaralan, hindi ba? Naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, ibibigay namin sa iyo ang pinakamahusay na mayroon ka. Si Jerwin ay lubos na nasiyahan na si Terence ay naging agresibo tungkol sa lahat ng bagay maaari niyang makuha si Terence ang pinakamahusay na mga babae doon hanggat siya mismo ang gusto nila. Magaling! Ngumiti si Terence at umupo na may excited na mukha. Matagal nang umalis si Tyson sa silid para maghanda, may pumasok na 30 taong gulang na lalaki kasama ang 5 magagandang babae sa likuran niya ilang sandali pa. Hindi ko inaasahan na ikaw mismo ang magdadala sa kanila, Mr. Yang. Ito ay isang malaking karangalan para sa akin. Ngumiti si Jerwin. Si Mr. Yang ang manager ng hotel, sa ilalim mismo ng amo ng hotel. Siya talaga ang shot caller sa paligid. Maaaring hindi alam ng iba ang tungkol kina Jerwin at Tyson, ngunit hindi sa kanya ang dalawang ito ay big shot sa Starfield ilang taon na ang nakalipas, mga karakter na kahit ang amo mismo ay kailangang igalang, hayaan ng isang manager. Isang kangalan na makasama ka sa aming Starlight Hotel, Master An. Nakangiting sabi ni Mr. Yang. 356. Master An, ano sa palagay mo? Nasa iyong panlasa ba ang mga ito? Nakangiti si Mr. Yan habang ipinapakita ang mga babae. Haha, si Kuya Linford ang bisita dito ngayon. Bro, ano sa tingin mo? Tumango si Jerwin kay Terence, binigyan siya ng unang pagpili. Oh, pwede ba akong pumili ng dalawa? Tanong ni Terence pagkatapos tumingin. Siyempre naman. Tumango si Tyson, natutuwa. Makukuha niya lahat ng babae kung gusto niya. Mas lalong lumakas ang impact ng maabot nito ang mga mata ni Pablo. Ang galing. Ngumiti si Terence. Ngunit, sa totoo lang, ang mga babaeng ito dito ay hindi talaga sapat para sa akin. Napakunot ang noo ni Terence kay Jerwin at Tyson, hindi ba siya masyadong mapili? Ang 5 ito ay maaaring hindi mga pambansang dilag o Miss Universe o ano paman, ngunit sila ay mga napakagandang babae pa rin na sumailalim sa maselang makeup at nagbibihis. At sinasabi ni Terence na hindi sila sapat. Napakataas ba ng kanyang mga pamantayan o sinasadya niya ito? Ngunit walang pagpipilian si Jerwin kundi bigyan sila ng manager ng ibang listahan ng mga babae. Si Jerwin ay naglagay ng asar na tingin at lumingon kay Mr. Yang. Anong meron dito, Mr. Yang? Bibigyan mo lang ba kami ng ganyang mga babae dahil ilang taon na akong hindi pumupunta dito? Hindi, syempre hindi. Pawisan si Mr. Yang. Papalitan ko sila kaagad. Sa totoo lang, ang 5 ito ay hindi talaga mga nangungunang babae sa hotel. Inakala niyang maganda sila pagkatapos sabihin sa kanya ni Tyson na kumuha ng mga magagandang babae para sa kanyang bisita. Hindi niya inaasahan na ang panauhin na iyon ay isang mapili nakakagalit na si Master Anof ay hindi magandang bagay. Iyon sa mukha ni Mr. Yang ay nagsabi kay Jerwin na ang 5 iyon ay hindi ang pinakamahusay na mayroon siya ay nagpipigil. Hindi maiwasan ni Jerwin na tumingin kay Tyson na may pag-aakusa. Bakit naging hindi mapagkakatiwalaan ang lalaking ito?
Na si Terence ay isang taong laging nakikipag-hangout kasama sina Cheryl at Yasi, walang paraan na tumingin siya sa mga normal na babae na may makeup lang. Siya ay may mas mataas na mga pamantayan kaysa sa karaniwang tao, iyon ay sigurado. Ang sama ko, bro. Hindi ko ini-expect na sobrang incompetent ni Mr. Yang. Nagpa siya si Jerwin na sisihin ng manager, hindi niya talaga masisisi si Tyson. Ayos lang. Tingnan na lang natin kung ano pa ang meron siya, umiling si Terence, natuwa. Hindi niya iisipin na sapat ang ganda ng mga babae kahit na makuha siya ni Jerwin ng mga diyosa. Maya-maya, umasok si Mr. Yang kasama ang tatlong bagong babae, malinaw na nasa ibang antas mula sa huling 5. Master Ann, Master Lin, nagustuhan mo na ba sila ngayon? Buong tiwala ang manager sa pagkakataong ito, dinala niya ang pinakamagagandang babae na mayaalok ng hotel. Maaari lamang niyang ipagpalagay na ang Master Linford na ito ay walang panlasa kung makikita pa rin niya ang mga ito na hindi kasiya siya. Let me see. Kalmadong itinaas ni Terence ang kanyang ulo at pinalaki ang mga babae. Kailangan niyang aminin, ito ang mga top tier beauties. Napabuntong hininga siya. Bakit nila pinili ang landas na ito sa buhay? Ngunit si Terence ay hindi mesiyas o bayani, lahat ay may kanya-kanyang dahilan, hindi niya basta-basta mapipilit ang negosyo ng lahat para mas maunawaan sila. Nagkunwari siyang tumingin ng malapitan hanggang sa punto kung saan inakala ng manager na 1, 2, o maging ang lahat ng tatlong babae ay mananatili nang biglang magsalita si Terence. Manong, hindi pa rin ito matutupad. Mr. Yang, hindi ka tapat sa amin, di ba? Kumurap si Mr. Yang, medyo hindi nasisiyahan. Hindi tapat? Ano ang mali, Master Linford? Hindi ba sila nagustuhan mo? Maging sina Jerwin at Tyson ay nagsimulang maghinala na sinasadyang mapili si Terence. Ito ba ang paraan niya para ipagpaliban sila, marahil? Siguro hindi niya gusto ang isang babae sa unang lugar. Ngunit itinago nila iyon sa kanilang sarili. Paano kung si Terence ay talagang mapili? Bro, hindi ba talaga sila sapat para sa iyo? Medyo idiniin ni Tyson ang tanong na iyon. Kung tutuusin, maging siya ay may naramdamang nakatingin sa tatlo. Sige, maglilinis na ako. Mr. Yang. Nabalitaan ko na mayroon kang 2 bituin na babae dito, isang pares ng kambal. Snow at Rose, naalala ko. Nagpakita ng malungkot na tingin si Terence. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa kanila, hindi mo sasabihin sa akin na chismis lang sila, di ba? Ang mga salita ni Terence ay nagpatigil sa manager, Jerwin, at Tyson sa kanilang lahat. Nagulat ang manager dahil may nasa isip na si Terence sa simula pa lang, hindi lang siya mapili. Marahil ay sinubukan niyang itago ito dahil nakakahiya ito, nagpaparamdam sa kanya sa pamamagitan ng hindi direktang pamamaraan. Si Jerwin at Tyson naman, hindi na alam kung sino ang mga bida, ilang taon na silang hindi nakakabisita sa lugar na ito. Nagulat din sila sa paglalagay ni Terence sa 2 pangalang iyon sa mesa. Kaya si Terence ay isang dalubhasa. Ang higit na nagpasaya sa kanila ay ang katotohanang hindi sila nililigawan ni Terence, mayroon na siyang mga target. Maaaring napahiya siya tungkol sa pagiging tapat, ngunit ngayong lumabas na ang mga pangalan ay medyo simpleng isyo na ito. Mr. Yang, sina Snow at Rose ba ang mga bituin dito? Tumingin si Jerwin kay Mr. Yang nang walang kinikilingan. Medyo naiirite siya sa puntong ito. Kahit na ilang taon na siyang hindi nakakapunta sa lugar ay isa pa rin siya sa 4 na Starfield Young Masters. Masyadong madaldal ang manager na ito, lalo na noong hiniling niya sa kanya na paalisan ang mga totoong babae. Sino sa tingin niya si Jerwin? Isang lamigang bumalot sa gulugad ng manager matapos makita ang sama ng loob ni Jerwin. Isa itong hindi pagkakaunawaan. Master Ann, please calm down. Si Snow at Rose ang mga bida naming babae dito. Oo, pero kasalukuyan silang may kasamang ibang customer, nagbayad siya ng malaki para sa kanila. Pera. Magbibigay ako ng mas mabigat na halaga, kaya kunin mo sa akin ang mga babaeng iyon. Pera. Marami akong pera, okay. Nagsisimula ng magpanik si Jerwin, lalo na nang si Terence ay may mga target din. Hindi ito gagana sa lahat.
Iyan, medyo labag sa mga tuntunin iyan, Master An. Bamantong hininga ang manager ang mga Starfield Young Masters ay hindi na kung ano sila sa Starfield. Mayroon pa rin silang background at impluensya sa pamilya, ngunit sina Snow at Rose ay may buhay na hindi mas mababa sa kanila. Hindi niya basta-basta na lang nilalayo ang mga ito sa kanya. Isang bro, ayos lang hindi mo kailangang i-pressure si Mr. Yang ng ganyan. Bakit hindi natin gawin ito sa susunod? Sinimulan ni Terence ang kanyang pagiging mabait. Lalo lang nahiya si Jerwin, isa siyang Starfield Young Master. Hindi kaya niya makuha ang sarili niya ng isang Stargirl na gusto niya. 357. Alam ni Jerwin na ngayong gabi ang pinakamainam na pagkakataon para guluhin niya si Terence, walang kasiguraduhan kung lilito muli ang pagkakataong tulad nito. Si Terence ay mayroon ng sariling mga target, ngayon ginawa nitong mas madali ang mga bagay para kay Jerwin. Kailangan niyang ibigay kay Terence ang kanyang hiling. Huwag kang mag-alala, bro, ipaubaya mo ito sa akin. Tao pa rin ako dito sa Starfield, nagbibigay pa rin ng respeto ang mga tao. Lumingon si Jerwin kay Mr. Yang. Mr. Yang, sinasabi mo ba na hindi mo ako bibigyan ng ganitong paggalang? Hindi naman, Master An, pero hindi ko talaga maalis ang mga babae sa kwarto ng ibang tao. Mapait na ngumiti ang manager. Hindi sila ang mga taong gusto kong menas. Oh, kaya ayos lang kung aasarin mo kami. Matagal nang nagngangalit si Tyson, gusto niyang sampelan ang manager na ito dahil sa pangahas niyang hindi paggalang sa dalawang Starfield Young Master sa harapan niya. Ako. Si Mr. Yang ay hindi nang ahas na mang-asar sa sinuman sa kanilang, ngumiti lamang siya ng mapait bilang tugon. Isang bro. Okay lang talaga, hindi mo na kailangang pilitin. Ayokong magulo ang mga bagay-bagay. Mahina na tiningnan ni Terence si Jerwin habang sinusubukan niyang pakalmayan siya. Ayos lang. Ang mga salita ni Terence ay bumangon kaagad kay Jerwin, lumingon siya sa manager. Hindi na kita kailangan sabihin mo sa akin kung saang silid naroon ang mga babae, ako mismo ang pupunta doon. Isa lang ang sasabihin ko sa iyo, wala talagang iba kundi si Chen bro na ipaglalaban ako para sa mga babae. Nasa room 418 sila. Sabi ng manager. Aalis muna ako, Master An. Pakiusap, huwag mong sabihin sa kanila na ako ang nagbigay sa iyo ng room number. Umalis ka na. Kinaway-kaway ni Jerwin ang kanyang kamay bago bumaling kay Tyson, inis sa kaduwagan. Tere na oras na para kunin ang mga babae natin. Hey, sigurado. Tumayo na rin si Tyson na puno ng lakas. Sila ay ganap na maniniil, ilang taon lamang ang nakalipas, pagkatapos ng lahat, hindi pinapansin ang anuman at lahat. Karaniwang nagdepensa ba ang mga tao pagkatapos malaman kung sino sila, kakaunti lang ang nangahas na direktang sumalungat sa kanila. Pupunta ka, kuya. Tumingin si Jerwin kay Terence. Kailangan ng mga lalaki na may passion sa kanilang dugo. Kahit na wala kang ginagawa, dapat pumunta ka rin at tingnan. Kung gayon, titingnan ko. Tuwang-tuwang sabi ni Terence. Talagang nasasabik ako sa mga bagay na tulad nito, kaya lang hindi ako nang ahas na makisali. Ha, walang problema. Sumama ka sa amin. Nagsimulang tumawa si Tyson. Ipapakita namin sa iyo kung paano ang mga Starfield Young Masters ay tumapak sa mga tao. Gusto ni Tyson na pakawalan si Terence ng kanyang bantay para mas madali nilang kunan siya mamaya. Tip ni Master, ang fox sa harap ng tigre ay isang Avalon Ian fable tungkol sa isang fox na nagsasabi sa isang tigre na maglakad sa likuran niya habang siya ay naglilibot sa kagubatan. Ang lahat ng mga hayop ay otres sa takot at ang fox ay sasabihin sa tigre na lahat sila ay natatakot sa kanya kapag sila ay talagang natatakot sa tigre sa likod ng fox. There's a lot of forward, or more than forward, Avalon Ian proverbs, sayings like this with a quick explanations behind it kapag lumitaw ang mga mas kawili-wiling. Sige, ako ang magiging fox sa harap ng tigre kahit minsan. Tumayo si Terence at gumawa ng 2 hakbang bago tumalikod para kumuha ng bote ng red wine. Kailangan ng sandata para ipagtanggol ang sarili ko. Ha, walang kwenta lahat yan kung kasama ka. Napakunot ng noo si Tyson, ang pangalan ni Starfield Young Master ay mas epektibo kaysa sa ilang bote ng alak.
Naglakad si Terence sa harap ng dalawang tigre na parang taliba habang si Tyson at Jerwin ay ngumisi sa kanya. Ang lalaking ito ay dapat na hinahayaan ng kanyang ari na gawin ang pag-iisip siya ay dapat na baliw na desperado para sa pares ng kambal na iyon. Biglang natigilan si Terence pagdating sa room 418 hinintay niyang maabutin sina Jerwin at Tyson bago biglang sinipa ang pinto pababa, medyo tumaas ang boses niya dahil sa excitement. Makinig kayo mga shits. Ibigay ang ating mga young masters na sina Snow at Rose at baka hindi ka namin magalit. Dahil doon, iniligpit ni Terence ang bote ng alak sa mismong mukha ni Coldy, nabasag ito sa kanyang ilong bilang isang spray ng pulang shot out. Ginawa ni Terence ang kanyang boses na mas mataas ang tono para hindi siya makilala ni Coldy. Pagkatapos ay tumakbo si Terence sa likod nina Jerwin at Tyson na hindi gaanong inisip ang kanyang mga kilos inakala nilang gusto lang niyang subukang maging lalaki kahit minsan nagtago sa likod nila pagkatapos na nagsimulang mawala ang adrenaline. Pagkatapos ay pumasok sina Jerwin at Tyson sa silid kasunod ng pagbukas ni Terence. Itinaas ni Tyson ang daliri at itinuro ang kambal. Kukunin natin ang dalawang babaeng ito ngayong gabi. Wala kayong pakialam, di ba? Ito ang mga salitang laging sinasabi ni Jerwin ang sarap sa pakiramdam nang umalis sila sa mga labi ni Tyson. Tiningnan niya sina Snow at Rose, nakitang talagang nakakamangha sila hindi nakakagulat na tahasan silang hiningi ni Terence, kahit na siya mismo ay gustong iuwi sila kung hindi dahil sa pagkuha ng pelikula kay Terence. Samantala, sinubukan ni Coldy na ay proseso ang nangyayari may umatake ba talaga kay Coldy sa Starfield. Para pamilyar ang boses, ngunit wala siyang oras para isipin iyon inangat niya ang ulo niya para makita sina Jerwin at Tyson na naglalakad papasok ng kwarto. Ipinagpalagay niya na sila ang naghagis ng bote. Anong klaseng tanga ang naglakas loob na kunin ang mga babae sa kanya? Bugbugin sila. Bugbugin sila ng husto. Itinuro ni Coldy sina Jerwin at Tyson, puno ng galit habang pilit na pinipigilan ang pagtulo ng dugo sa kanyang ilong. Bugbugin ang mga mukha nila, huwag hayaang makilala ng kanilang mga ina ang kanilang mga mukha. Wala na si Coldy ng kanyang mga Golden Class Masters, ngunit may iba pang mga outstanding fighters na kasama niya. Hindi pa sila Golden Class, ngunit sapat na para harapin ang dalawang young masters na hindi marunong kung fu. Ang mga bodyguard ni Coldy pagkatapos ay sinuntok si Jerwin at Tyson na parang mabangis na lobo bawat isa ay humawak sa isang tao at sinimulan ang pambubugbog ng walang gaanong sinasabi. Hindi naintindihan ni Jerwin at Tyson hindi na nila kailangang isaalang-alang ang mga kahihinatnan kapag natatapakan ang mga tao noon dahil may mga pangalan silang gagamitin, ngunit bakit sila binubugbog ng taong ito nang hindi man lang nagtatanong kung sino sila? Siya ba ay tanga? Hindi ba niya alam ang rules? Hindi niya ba naiintindihan ang kahihinatnan? Hindi dapat ganito ang mga bagay. Hindi man lang sumagi sa kanilang isipan ang paglahok ni Terence habang sinusubukan nilang protektahan ang kanilang mga sarili hindi sana ipapadala ni Coldy ang kanyang mga bodyguard kaagad sa kanila kung hindi siya pumasok para basagin ang bote ng alak sa kanyang mukha. Palaging may kasama sina Jerwin at Tyson kapag lumabas sila ang pangatlong babae sa restaurant noong araw na iyon ay naging manlalaban nila, sapat na kayang humawak ng 3 tao ng mag-isa. Ngunit tinatrato nila si Terence sa hapunan ngayon walang kinalaman ang lalaking iyon kaya hindi na nagabala si Jerwin na dalhin siya. Hanggang sa nag-away sila ay napagtanto ni Jerwin na wala silang kapangyarihan sa pakikipaglaban sa kanilang panig. Kilala mo ba kung sino ako? Nagsisimula ng magpanik si Jerwin itatapon na sana niya ang kanyang pangalan nang sinuntok ng bodyguard ang kanyang bibig, napatumba siya bago siya makapagpatuloy. 358. Hindi man lang nakapagsalita si Tyson dahil isang suntok lang ang binagsakan ng ibang bodyguard. Ang silid ay nagsimulang mapuno ng mga iyak para kay mommy at daddy ito ay isang ganap na katayan doon. Pinulot ni Terence ang kanyang mga labi sa karma. Itakda mo ako, bakit hindi mo? Pagkatapos kumuha ng mabilis na video ng eksena, tahimik na umalis si Terence na may bye-bye. Bumaba siya ng elevator at lumabas ng hotel sa susunod na sandali. Hindi pa gaanong umiinom si Terence, 2 lagok lang ng alak sumakay siya sa kanyang sasakyan at umalis.
Bagamat hindi siya malalasing kahit nakainom siya ng marami. Sina Jerwin at Tyson ay Starfield Young Masters, ngunit wala silang magagawa kung alam nilang si Goldie ang bumugbog sa kanila. Walang posibleng paghihiganti dito. Muling tumawag si Yasi habang nagmamaneho si Terence na kangiti niyang kinuha ito. Anong meron, ano pa ba? Gusto ni Cheryl na tanungin ko kung may ginagawa kang masama. Tumawa si Yasi. Haha, hindi, babalik ka ngayon. Ngumiti si Terence, matigas ang ginawa ni Miss at lahat ng bagay, pero nagmamalasakit siya pagkatapos ng lahat. Itigil mo ba yan, Yasi? Nag-aalala lang ako na ipadala nila sa akin ang kasuklam-suklam na footage na iyon. Cheryl M., hindi umamin sa kanyang nararamdaman. Hehe, nagagalit si Cheryl. Inilabas ni Yasi ang kanyang dila. Inalagaan mo ba sila, Shield bro? Oo, sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito kapag bumalik ako. Natagpuan ni Terence ang kanyang sarili nang umingiti habang iniisip ang tungkol kay Jerwin at Tyson, siguradong malungkot ang dalawa. Iniisip niya kung alin ang mas malakas, ang puwersang kinakatawan ni Goldie o ang mga pangalan na mayroon sina Jerwin at Tyson. Samantala sa Starlight Hotel, nagpatuloy ang isang malupit na pambubugbog. Ang dalawang bodyguard ay matikas pa ring humahampas sa isang bugbog na sina Jerwin at Tyson. How dare you? Kilala mo ba kung sino ako? Sumigaw si Jerwin habang palaipat-lipat ng pwesto ang mga bodyguard. Wala akong pakialam kung sino ka, pero huwag mong isipin na lalabas ka ng buhay pagkatapos salakayin kami. Sabi ni Sujanang na may malamig na ngiti habang maingat na pinupunasan ang dugo ng mukha ni Goldie. Ayos ka lang ba, Goldie bro? Kailangan mo bang pumunta sa ospital? Ayos lang ako. Kinaway-kaway ni Goldie ang kanyang kamay, hindi ito sapat na pinsala para maapektuhan siya, ngunit nagulat siya. Natagpuan niya ang kanyang sitwasyon na medyo nakakahiya rin, pinalabas ang dugo sa kanyang ilong noong siya ay isang makapangyarihang tao at lahat. Ako si Jerwin. Starfield Young Master, Jerwin. Naglakas loob kang gawin ito sa akin. Sigaw ni Jerwin bago muling tumama sa bibig ng bodyguard. Teka. Tumigil si Goldie matapos marinig ang mga salita. Ikinaway niya ang kanyang kamay para pigilan ang mga bodyguard. Anong sabi mo? Sino ka? Ako si Tyson ng 4 na Starfield Young Masters. Siya si Jerwin, isang bro. Pilit na umakyat si Tyson, nakaturo ang daliri niya kay Goldie. Natatakot ngayon. Hindi natatakot, ngunit hindi ba mayroong isang uri ng hindi pagkakaunawaan dito? Tumayo si Goldie at naglakad papunta sa taong nagsasabing si Jerwin. Ikaw talaga si Jerwin. Walang tae. Pinunasan ni Jerwin ang dugo ng kanyang mukha, madilim ang kanyang ekspresyon. Gusto mo bang tingnan ang ID ko? No need for that, I'll believe you. Let me introduce myself, I am Goldie. Kumaway ng kamay si Goldie, senyales na tulungan ng mga bodyguard na makatayo ang dalawa. Wala akong pakialam. Goldie, Footkickers, God Cannon, wala akong pakialam. Hintayin mo na lang na matapos ang pamilya mo bukas. Sigaw ni Tyson. Tandaan kung paano ginawa ni Terence ang parehong Furryworks joke noong una niyang nakilala si Goldie. Footkickers, God Cannon. Tyson, tumahimik ka muna. Kumunat ang noo ni Jerwin matapos marinig ang pangalan. Tumingin siya kay Goldie, totoo, kamukha niya ang Goldie sa picture, maliban sa sirang ilong na iyon. Ikaw si Goldie bro. Oo, ako si Goldie. Tumango si Goldie. Master Wen, nagkaroon ba ng hindi pagkakaunawaan? Inimbitahan mo ako dito para sa hapunan ng 9:00, kaya bakit ka napaaga sa aking silid? I'm here to treat a friend to dinner. He said he wants these 2 girls eh. Nasaan siya? Lumingon si Jerwin para makitang wala na si Terence. Isa itong matinding hindi pagkakaunawaan. Ang lalaki sa kwartong ito ay si Goldie. Tila hindi rin niya mababayaran ang pambubugbog na ito. Naisip niyang maghayganti ng ilang mga lalaki at magpakawala ng impyerno sa mga tao sa silid, ngunit habang tumatagal ay kailangan niyang hayaan na lang. Isang kaibigan. Kumunat ang noo ni Goldie.
Sino ang naghagis ng bote ng alak kanina? Yung kaibigan na sinasabi ko. Nagsimulang tumawag si Jerwin sa hallway. Terence. 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 Terence ang pangalan ng kaibigan mo. Lumiit ang balintataw ni Coldy. Sinasabi mo bang si Terence ang naghagis ng bote na iyon? Anong problema? Kilala mo ba si Terence, Coldy bro? Si Coldy parang kilala niya si Terence or something. Siyempre, paanong hindi ko magagawa? Malamig na tumawa si Coldy. Ito ay higit pa sa pagkilala sa kanya, siya ay isang malaking kaaway ko. Isang bagay ang sigurado, Master An, ikaw ay itinayo ng Terence na iyon. Nagsimulang isipin ito ni Jerwin pagkatapos ng sinabi ni Coldy hindi siya tanga. Ang mga koneksyon ay ginawang mabilis at siya ay nanirahan sa isang conclusion. Sinadya ito ni Terence. Alam niyang nasa kwarto si Coldy at kasama niya sina Snow at Rose. Kaya naman sinadya niyang umorder para sa kanila para maipasok niya sina Jerwin at Tyson sa kwarto na galit na galit. At pagkatapos ay ginamit niya ang bote ng alak bilang isang kalasag, isang flashbang, nawawala habang naglalakad siya kasama si Tyson na parang mga tulala. Fop! Napabuntong hininga si Jerwin, naiintindihan ang nangyayari. Sobra na ito. Buong-buo na siyang itinayo ni Terence. Si Terence ay hindi kailanman interesado sa mga S***ex-worker, nakita niya si Coldy kasama sina Snow at Rose kapag pumunta sa banyo, na nagbibigay inspirasyon sa taktikang ito na gamitin sa kanila. 350. Ngunit hindi alam ni Terence na magkakilala sina Jerwin at Coldy, o nagkikita sila ngayong gabi. Binalak niya lang na ma-disable sina Jerwin at Tyson ng mga tauhan ni Coldy kung hindi papatayin. Pagkatapos ng lahat, ang isang tulad ni Coldy ay hindi magiging maganda ang reaksyon sa isang tao na pumutok sa kanyang ilong. Master An, humihingi lang ako ng paumanhin sa nangyari, sana ay huwag mo itong pansinin. Pero ako mismo ay hindi masyadong mas maganda. Tinuro ni Coldy ang mukha niya sabay kibat ng balikat. Malakas ang lalaking umaatres sa kanya, ngunit ganoon din si House Ann. Naroon ang pamilya Su ni Tyson, pati na rin walang dahilan para sa paghihiganti kahit ano paman, habang nakatayo ang mga bagay-bagay at wala ring anumang bagay na makapaghiganti. Nagplano pa rin silang magtulungan pagkatapos ng lahat at si Terence ang nagsimula ng lahat sa simula pa lang. Ayos lang. Kinaway-kaway ni Jerwin ang kanyang kamay, hindi siya ganoong kakulit na lalaki. Hindi rin niya masisisi si Coldy sa nangyari, kasalanan iyon ni Terence. Si Tyson naman ay medyo asar pa rin. Kahit na si Terence ang nagsimula ng lahat ay hindi dapat pinapunta ng lalaki ang kanyang mga tauhan nang hindi muna nililinaw ang mga bagay-bagay. Hindi niya narinig ang pangalang Coldy, alinman paano niya malalaman kung sino siya. Hinahayaan na ni Jerwin ang mga bagay-bagay, gayon pa man nagpasya siyang umupo na lang sa gilid, naiirita. Namamaga ang kanyang mukha, ngunit sa kabutihang palad para sa kanya ay hindi masyadong malala ang mga sugat. Snow, Rose. Bigyan mo si Master Su ng ilang kumpanya. Sinenyasan ni Coldy ang dalawang bituing babae matapos mapansin ang sama ng loob ni Tyson. Sina Snow at Rose ay sapat na matalino upang maunawaan na ang taong ito ay isang tao, kahit na may namamagang mukha ng baboy, siya ay nasa parehong antas ni Coldy, kung tutuusin. Habang namamaga ang kanyang mukha, ang lalaki ay dumating sa silid ng isang gwapong lalaki. Ang pagbibigay sa kanya ng kumpanya ay hindi isang masamang kalakalan sa lahat. Master Su. Lumipat ang dalawang babae at pinalibutan si Tyson, pinawi ang galit na natitira sa kanya. Hindi siya ang uri ng taong nagtatago ng sama ng loob. Ang layunin niya sa pagpunta sa silid na ito noong una ay makuha ang kambal, pagkatapos ng lahat, at ngayong naabot na niya ang layuning iyon ay wala na siya sa isang nakakahiyang sitwasyon. Si Tyson, natural, ay hindi na magtatagal sa hindi pagkakaunawaan, lalo na kapag binigyan siya ni Coldy ng paggalang sa publiko. Satisfied na siyang pumasok sa resting room kasama ang dalawang babae sa kanyang mga bisig. Bahagyang ngumiti si Coldy, maliwanag na alam niya ang proseso ng pag-iisip ni Tyson. Ngunit hindi siya interesado sa kanya. Sa lahat si Jerwin ang maaaring magdala sa kanya ng benepisyo.
Master Ann, patawarin mo ako sa pagtatanong, ngunit bakit mo tinatrato si Terence sa hapunan? Kaibigan mo ba siya? Nadama ni Coldy na dapat niyang maunawaan ang relasyon ni na Jerwin at Terence bago ang lahat. Si Jerwin ay mukhang asar na asar matapos ang maliit na pakulo ni Terence, ngunit iyon lang ang nasa ibabaw, sino ang nakakaalam kung gaano kalalim ang kanilang relasyon. Si Janwan ay isa ng potensyal na kapareha, at sa kasamaang palad niyang maging kaibigan si Terence ay magiging imposible ang pakikipagsosyong iyon. Kaibigan. Malamig na ngumiti si Jerwin. Mas parang magkaribal sa pag-ibig. Oh. Pinaikit ni Coldy ang kanyang mga mata, may natutunan siyang kawili-wili dito. Kaya pala nagtataka ako kung bakit niya gagawin ito sa iyo. Minamaliit ko ang katalinuhan ng batang iyon, tila alam niya ang tungkol sa aking masamang intensyon mula pa noong una na itinatakda ako para sa isang ganting atake. Galit na sabi ni Jerwin. Coldy bro, tungkol sa inyo ni Terence. Si Terence ay bodyguard ni Cheryl, pinaplano naming kidnapin si Cheryl para makamit ang isang bagay nang namagitan siya at sinira ang aming mga plano. Maikling sabi ni Coldy, natural na ayaw ilabas ang nakakahiyang impormasyon tungkol sa pagkawala niya sa kanyang mga gininto ang amo. Ngayong hindi na natuloy ang mga planong iyon, wala nang dahilan para abalahin pa niya si Cheryl, lalo na nang mawala si Gubang sa kanyang posisyon laban kay Pablo. Ang kanyang paghihiganti laban kay Terence, gayunpaman, ay hindi mapag-usapan. Oh, bodyguard niya talaga. Tumigil si Jerwin. May hinala siya noon, ngunit kung talagang bodyguard si Terence, may putok pa rin siya. Akala ko ay nagkaroon siya ng kaunting hindi kinaugalian na relasyon kay Cheryl noon, ngunit nalaman kong mukhang mas malapit siya sa Yasi na iyon. Iniisip ni Coldy kung paano itinaya ni Terence ang kanyang buhay upang tumalon kasama si Yasi pabalik sa parke. Ito ay isang kahina-hinalang hakbang. Yasi. Ha, perpekto. Nawala ng kalmado si Jerwin sa isang segundo nang marinig ang mga salita. Kung tutusin, nagpaplano siya laban kay Terence dahil lang sa narinig niyang may relasyon siya kay Cheryl. Pakiramdam niya ay napalaya siya ngayong nakumpirma na kung hindi. Ano ang mali, Master Ann? Ang iyong love interest ay hindi si Cheryl, hindi ba? Hulaan ni Coldy. Medyo nakakahiya, pero childhood friend ko siya, sabay kaming lumaki. Tumango si Jerwin. Bumalik ako sa Avalon kamakailan para makita siya kasama si Cheryl, kaya naisipan kong ilabas siya at tingnan kung totoo iyon. Siya ay isang tao na dapat tandaan, siya ay isang bodyguard lamang, ngunit isipin ang iyong hakbang sa paligid niya. Alala ni Coldy. Makikinabang siya na ilayo ang relasyon ni Jerwin kay Terence kahit na ipaglaban siya. Gagawin ko. Tumango si Jerwin. Coldy bro, may puka na ba kayo laban kay Cheryl? Iyon lang ang nakaraan, natapos na natin ang mga planong iyon, kaya huwag kang mag-alala. Ngumiti si Coldy. Kahit na hindi, walang paraan na ipagpatuloy ko ang mga operasyong iyon sa iyo dito, Master Ann. Kung gayon mayroon kang pasasalamat, Coldy bro. Si Jerwin ay lubos na nasiyahan sa saloobin ni Coldy. Hindi pa sila nagsimula sa pinakamahusay na paraan, ngunit iyon ay dahil kay Terence. Ngayong naayos na ang mga bagay-bagay, walang nakitang dahilan si Jerwin sa pagbabago ng kanyang intensyon na magtrabaho kasama si Coldy. Master Ann, nagsimula kami sa mga masasamang salita, ngunit ikaw at ako ay bukas-isip na mga tao. Magbanggit ka ng anumang bagay na gumugulo sa iyo mula ngayon. Napangiti si Coldy habang binuhusan si Jerwin ng isang tasa ng alak. Bilang resulta ng kanilang hindi pagkakaunawaan, ang dalawa ay nilaktawan ng lahat ng mga unang courtesy at mind games na kanilang nilaro kung sila ay nagkita sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Tumingin si Jerwin sa silid na kinaroroonan ni Tyson at ibinaling ang kanyang mga mata sa mga tao sa paligid ng Coldy. Napangiti si Coldy bilang pag-unawa. Kinawayan niya ang isang dismissive na kamay. Umalis muna kayo sa kwarto. Oo. Umalis ang mga bodyguard nang walang sabi-sabi, sinarado nila ng mahigpit ang pinto sa likod nila at nagbabantay sa labas. Ito ang aking pinagkakatiwalaang tao. Itinuro ni Coldy si Janong. Janong Su. 306 na po. Ikinagagalak kong makilala ka, Mr. Su.
Iyan ay isang napakagandang pangalan na mayroon ka doon. Medyo pinagpawisan si Jerwin. Haha, natawa si Janong sa komento. Kapareho ng pangalan ni Master Su sa kabilang kwarto. Panigurado, Master An, soundproof ang mga dingding dito, wala na rin tayong maririnig sa kabila ng mga dingding, di ba? Tumango si Jerwin. Coldy bro, naiintindihan ko na alam mo ang trade ng ating pamilya, ang kuya ko ang dating namamahala sa negosyo dito sa Starfield. Wala akong pakialam kung paano siya nagpapatakbo, pero lagi kong naririnig ang tungkol sa pangalan mo, Coldy bro, at ang lakas ng loob na kasama nito. Partikular akong naparito para bisitahin ka. Ang mga salita ni Jerwin ay nagpakalma kay Coldy. Natural, alam din niya kung ano mismo ang pangangalakal ng pamilya na iyon, ang trafficking at kalakalan ng mga organo. Ngunit hindi siya binisita ng kapatid ni Jerwin, na si Gian Andy, ay hindi nakikialam kay Coldy dahil lamang sa mayroon siyang Golden Class Mid-Phase Master sa ilalim ng kanyang utos. Ngunit ang modelo ng negosyo ni Andy ay ang uri kung saan binayaran ang mga kalakal. Ayon sa ipinagkaloob, ito ay ilegal pa rin, ngunit walang gaanong kinalaman sa kapangyarihan sa ilalim ng lupa na kanyang kinakatawan. Parehong partido ay walang kinalaman sa isa't isa, at si Coldy ay hindi payag na magkaroon ng karne ng baka sa kanya dahil sa isang kadahilanang tulad nito. Ang isang Golden Class Mid-Phase Master, pagkatapos ng lahat, ay isang napakalakas na lakas. Ang tagapagtaguyod ni Coldy ay may mas malalakas na mga master, ngunit walang dahilan para labanan niya ito kay Andy. Kahit na tinapos na niya siya, hindi pa rin maaako ni Coldy ang kanyang negosyo dahil wala siyang karanasan sa larangang iyon, walang sapat na mga channel at koneksyon para sa trabaho. Gayunpaman, inis si Coldy paggawa ng iligal na kalakalan sa Starfield nang hindi nagbabayad ng ilang uri ng pagpupugay sa kanya. Kahit na menor de edad, ito ay isang kahihiyan pa rin. Kahit na si Andy ay hindi nagpaplano na magbigay ng ilang tribute, hindi ba dapat na siya man lang ay nakipagkita sa kanya at nagtaas ng isang tasa ng alak? Para sa kadahilanang iyon, ang pagbisita ni Jerwin ay lubos na kasiya siya para sa Coldy. Haha, Master An, natutuwa akong marinig iyon. Huwag kang mag-alala, walang bagay sa Starfield na hindi ko maaayos, walang hindi ko kayang hawakan. Magsalita ka lang kung may kailangan ka. Pagmamalaki ni Coldy. Bagaman, ipinagmamalaki lang niya iyon, hindi niya naayos o nahawakan si Terence, pagkatapos ng lahat kahit na natalo ang dalawang Golden Class Masters sa lahat ng bagay. Ito ay isang ganap na kahihiyan. Hindi, Coldy bro. Nandito talaga ako para sa isang bagay na higit pa sa isang pagbisita, nandito ako para mag-propose ng partnership. Kumaway ng kamay si Jerwin, nakangiti. Partnership. Hindi yun inaasahan ni Coldy, ano kaya ang posibleng pagtulungan nila? Tulad ng alam mo, Coldy bro, mas bihira at mas bihira sa mga araw na ito para sa isang tao na mag-alok ng kanyang kidney ng mag-isa. Nagiging mas matalino ang mga tao. Sa panahon ng aking kapatid, sasabihin niya na ang pagputol ng bato ay walang epekto sa katawan, ngunit hindi iyon ang katotohanan, hindi na iyon nahuhulog ang mga tao. Walang magawang sabi ni Jerwin. Kaya nagpaplano akong gumawa ng hakbang sa mga walang tirahan at mga pulubi, ngunit sa paggawa niyan sa teritoryo ng Starfield, kailangan kong pumunta muna sa iyo, Coldy bro. Tumango si Coldy, si Jerwin ay isang medyo matalinong tao. Ang pagbebenta lamang ng mga organo ay hindi isang bagay na maaaring mamagitan ni Coldy, ngunit ang pagkidnap sa mga tao sa kanyang kerehan. Ang paggawa niya ng hindi muna siya gagawa ay isang tahasang kawalang galang. Magagawa ito walang makakapansin ng nawawalang mga pulubi at palaboy. Tumango si Coldy. How do you want help? You want me to get you these people, or you want me to settle things down? Haha, maganda kung makakatulong ka sa kidnapping, pero kaya naming gawin iyon ng mag-isa. Tumango si Jerwin. Siyempre, bibigyan ka namin ng tiyak na halaga ng mga benepisyo para sa iyo buwan-buwan, Coldy bro. Hindi ka tutulong ng walang kabuluhan. Hanam. Masayang tumango si Coldy. Ang pangangalakal ng organ ay isang negosyong puno ng potensyal. Ito ay isang magandang ideya kung ang mga benepisyo para sa kanya ay kasama sa pakikipagsosyo. Siyempre.
At saka, kung may bagong patay ka, ipadala mo rin sila sa akin. Dagdag ni Jerwin. Natural, magkakaroon ka rin ng mga benepisyo. Walang problema. Ito ay isang deal, kung gayon. Tumango si Coldy. Hindi niya sana tinataka ng deal ng direkta kung ito ay ibang tao, ngunit alam niya ang bahay ng Ann at ang ilan sa kanilang mga pamamaraan. Ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki ay nasa negosyo ng maraming taon, hindi natukoy. Ang partnership na ito ni Jerwin ay hindi dapat magkaroon ng malaking panganib dito, masyadong mahirap ilantad ang istruktura na kanilang nabuo. Gusto ko ang iyong enerhiya, Coldy bro. Nakangiting tumango si Jerwin. Itinaas niya ang baso, tuwang-tuwa ang bagbog niyang mukha ngayong tapos na ang business deal. Sa suporta ni Coldy, walang duda na uunlad ang kanyang negosyo. May natutunan din siyang kritikal ngayon, pati na rin hindi boyfriend ni Cheryl si Terrence, kundi bodyguard niya. Pinadali nito ang lahat, ngunit kailangan niyang baguhin ang kanyang diskarte ngayon. Kung bodyguard lang talaga siya. Ang pagtali sa kanya ay isang magandang ideya, ngunit medyo nakakahiya kung hindi niya tatanggapin ang mga ito sa alok na iyon. Kinailangan niyang labanan siya. Nasa sofa sina Cheryl at Yasi, nanonood ng TV habang binabaan ni Yasi ang kanyang tawag kay Terrence. Yasi, babalik na siya. Oo, Cheryl. Sabi ni Shell bro, papunta na siya. Tumango si Yasi. Sabi niya, wala siyang ginawang masama. Wala siyang kasamang S***ex-worker. Sa tingin mo ba mapagkakatiwalaan ang salita ng isang lalaki? Cheryl Yasi, you're too gullible. Don't fall for Terrence's lies. My dad had that mom not run away because of him, but turns out that she left because dad upset her. Nabasa ko ang note na iniwan niya sa sarili ko. Oh, ano ang gagawin ko? Kailangan mong tanungin si Shell bro tungkol dito kapag bumalik siya noon. Naghinala rin siya sinalabanan ba talaga ni Shell bro ang tukso. Narinig ko na ang pinakamagandang paraan para maging tapat ang isang lalaki ay ang paluhod sa kanya sa isang CPU. Cheryl, baka dapat nating subukan iyon. Pinagpawisan si Cheryl sa mungkahi. Lumuhad sa isang CPU. Luma na iyan, Yasi. Balita ko nakaluhod na lahat ito sa mga remote ng TV ngayon. Wala na ngayong napakaraming pointy na bagay sa likod ang CPU, kaya hindi na ito napakagandang parusa ngayon. Huwag kang mag-alala, Cheryl, maaari nating isaksak ito at alisin ang ventilador, at pagkatapos ay ipaluhod dito si Shell bro. Itinaas ni Yasi ang kanyang kamao sa hangin. Gusto mo siyang sunugin ng buhay. Sabi ni Cheryl na walang imak. Sino ang sunugin ng buhay? Tanong ni Terrence, naguguluhang itinulak niya ang pinto. Ano ang sinabi ni Cheryl? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.